Kakaloka, nag-away lang kami ng campus crush ko. Tapos bigla na lang akong nawala kinabukasan. Simula ng araw na yon, para akong bula na nawala sa buhay niya. Hindi alam ng mga kaklase at guro kung saan ako nagpunta. Hanggang sa pinuntahan niya ako sa bahay namin at natuklasan na. Lumipat na rin pala ang pamilya ko. Sa huli, wala na siyang magawa. Kaya umiyak siyang nagmakaawa sa kanyang ama na gamitin ang kanilang koneksyon para ipahanap ang impormasyon ng AC ko sa pulisya. Ang natanggap nilang balita ay walang ganoong tao. Noong mga panahong iyon, isa lang ang nasa isip ni Lin Kingsui. Patay na ang lalaking mahal niya. Sa loob ng 3 taon, buo ang paniniwala niya dito. Pagkatapos ng 3 taon, matagumpay kong natapos ang aking research project para sa bansa. Nalaman kong nag-aaral si Lin Kingsu sa Kyoto University bilang sophomore. Para maitama ang pagkakamali ko noong high school. Kahit kaya kong maging professor sa Tsinghua. Pinili kong pumasok sa Kyoto University. Bilang freshman, tanggapan ng mga bagong estudyante ng Department of Business Administration ng Kyoto University. Lin Kingsu. Tahimik siyang nakaupo sa silya sa tanggapan. Nakatayo lang siya doon ng tahimik. Nakakaakit na siya ng maraming bagong estudyante na dumaraan. Kingsue, talagang ikaw nga ang. Siya ang kinikilalang pinakamagandang dilag sa Universidad ng Peking. Tignan mo ang mga bagong junior high school students na yan. Nang makita kanila, nang lalaki ang mga mata. Sigurado ako, pagkatapos ng registration ng mga bagong estudyante, hindi ko alam kung ilang junior high school students na naman ang mag-uusisa tungkol sa iyo sa loob ng paaralan. Hayaan mo sila. Wala naman akong interes sa pag-ibig. Mas gusto ko pang sumama sa inyo. Sa tabi ng Weiming Lake para magpahangin sa gabi. At kumain ng midnight snacks sa food street, kaysa makipagrelasyon sa mga taong yan. Pero pagkatapos niyang sabihin ito, ang liwanag sa mga mata ni Lin Kingsue ay biglang lumabo. Magpahangin sa tabi ng Weiming Lake. Kumain ng barbecue sa food street sa labas ng North Gate. At magbasa ng libro sa library ng paaralan. Lumiban sa klase para panoorin siyang sumali sa basketball game na inorganisa ng paaralan. Ang mga salitang ito, noon ay sinabi niya sa lalaking yon. Sayang, sa loob ng kampus na ito ngayon. Sa dami ng mga estudyanteng naglalakad. Kahit na may mga matang katulad ng sa kanya, ilong na katulad ng sa kanya, at maging mga paraan ng pananalita na katulad ng sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga taong iyon ay hindi pa rin siya. Nakita ni Likian ang mapungay na mga mata ni Lin Kingsue. Medyo kinabahan siya. Kingsu, hindi mo pa rin ba makalimutan ang iyong nobyo na 3 taon nang patay? Ang tungkol kay Lin Kingsue ay alam ng kanyang mga kadorm. Ang kanilang pagkagusto sa isa't isa noong high school. O pag-ibig. O kaya, lihim na pagtingin. Kabataan naman, lahat tayo ay may pinagdaanan na ganyan. Ngunit kahit na nagluksa ka ng 3 taon, ang 3 taon na yon ay lumipas na. Bakit hindi mo subukang magsimula muli? Naiintindihan ni Lin Kingsue ang nasa isip ni Likian. Umiti siya ng maluwag. Sa totoo lang, wala naman akong hindi makalimutan. Ngunit sa ngayon, hindi ko pa rin kayang magkagusto sa iba. Hinawakan ni Lin Kingsue ang kamay ni Likian. Sige na, huwag ka nang tumayo dyan. Sa oras na ito, siguro papasok na sa eskwela ang mga bagong estudyante. Hindi ka pa ba pupunta sa gate ng eskwelahan para sumalubong? Sino kaya sa taong ito? Ang ating departamento na makakakuha ng gwapong lalaki na magugustuhan mo. Tama nga. Pagkatapos, dali-dali siyang umalis sa reception area para pumunta sa gate ng eskwelahan para sumalubong sa mga bagong estudyante. Huminga ng malalim si Lin Kingsue. Tila bumalik siya sa pag-idlip sa klase sa matematika, pagpapasa ng sulat sa klase sa Filipino, pagkopya ng lyrics ng kanta sa self-study. Ang nakaraang panahon kung saan ang 10 minuto ay maaaring maging isang magandang panaginip. Hindi nagtagal, umihip ang hangin ng tag-init. Ginulo nito ang mahabang buhok sa gilid ng mukha ng dalaga. Bahagyang tumingala si Lin Kingsue. Ang kanyang ekspresyon ay may halong lungkot. Kung narito ka lang sana sa mga oras na ito, napakaganda. Sa harap ng gate ng Kyoto University, hawak ko ang maleta ko sa kamay. Tumingala ako sa kahangahangang gate ng eskwelahan. Sa aking puso na matagal ng kalmado, kakaibang nagdulot ng bahagyang alon. Ang biglaan kong pag-alis noon. Siguro nasaktan siya ng sobra. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Hindi pa ako nakakalayo. Si Likian, na may suot na armband ng volunteer para sa pagtanggap ng mga bagong estudyante, ay masiglang lumapit sa akin. Hoy, nakababtang kapat. Saang departamento ka? Ako ang volunteer para sa pagpaparehistro ng mga bagong estudyante. Samahan na kita sa pagpaparehistro. Hindi ko masyadong alam ang daan papunta sa departamento ng pangangasiwa. Kung gayon, maraming salamat, ate. Walang anuman, walang anuman.
Napakalaki namang pagkakataon, departamento rin ako ng pangangasiwa. Sa bagay, direkta pa rin kitang nakatatandang kapatid. Inabot ni Likian ang aking maleta. Akin na ang maleta mo. Samahan na kita sa pagpaparehistro. Hindi ko ipinahalata. Dahan-dahan kong hinila ang maleta paharap. Huwag na, medyo mabigat ang mga gamit sa loob ng maleta. Ako na lang ang magdadala. Hindi na nagpumilit si Likian. Umiti ng maluwag. Sige, sumunod ka na lang sa akin. Kaya sinamahan ako ni Likian. Papunta sa direksyon ng reception area para sa pagpaparehistro ng mga bagong estudyante. Hindi pa kami nakakalayo. Tuminala ako at nagtanong sa ate. Dahil ate ka rin sa departamento ng pangangasiwa. Gusto ko sanang itanong. Kilala mo ba si Lin Kingsu? Agad na tumango si Likian. May panunukso sa kanyang mga mata. Naman, ang galing mo namang magbalita. Kakarating mo pa lang sa paaralan. Alam mo na agad kung sino ang pinakamagandang dilag sa kolehiyo namin. Napag-alaman mo na agad. Interesado ka rin kay Lin Kingsu namin. Magkaklase kami ni Lin noong high school. At dahil din sa kanya, kaya ko piniling mag-aral sa Departamento ng Pangangasiwa ng Kyoto University. Bahagyang nagulat si Likian. Agad niya akong binigyan ng tinging na intindihan niya. Dahil sa kanyang reputasyon, ang mga kabataan ngayon talaga naman. Pero magkaklase kayo noong high school. Dapat ay narinig mo rin ang tungkol sa mga nagawa ni Ate Lin. Bahagya akong natigilan. Sa pagkakaalala ko, si Lin Kingsu noong high school ay palaging isang mabuting estudyante. Bukod pa sa mga bansag na campus crush at nerd. Hindi ba sapat na palagi siyang pangalawa sa buong antas? Dahil ako ang laging una. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ko sa aking bulsa. Paumanhin akong tumingin kay Likian. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone at sinagot ang tawag. Professor Lu, ako po si Xiaoyu. Ang Professor Lu na ito ay isang propesor sa Kyoto University. Bagaman hindi pa siya gaanong katandaan, siya ay naging isa na rin sa microelectronics ng bansa at mga otoridad na propesor sa propesyong pang-object electronics. Sa kasalukuyan, siya ang dekano ng Research Affairs ng School of Electronic Information ng Kyoto University, na namamahala sa pananaliksik. Sa loob ng 3 taon sa research base, gamit ang iyong profesional na kaalaman, nalupig mo ang isang grupo ng mga otoridad na propesor sa bansa, pati na rin ang maraming propesor sa mga dalubhasang larangan. At nagtipon ka rin ng isang malaking network. Isang masiglang boses ng isang lalaking nasa edad na ang narinig sa telepono. Engineer General Chu, ikinalulungkot ko talaga. Ang orihinal na plano ay ako dapat ang sumundo sa iyo sa pasukan ng paaralan. Ngunit may bigla ang lumabas na problema sa isang proyekto sa itaas. At kailangan akong tumulong, kaya wala ako sa Kyoto ngayon. Paumanhin talaga. Mas mahalaga ang proyekto sa itaas. Ayos lang ako. Nagpe-prepare na ako para sa enrollment procedures. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan. Sa antas ng iyong pananaliksik, maaari mong ganap na palitan ang isang doctoral student. Bakit bigla mong naisipang mag-aral sa universidad? Engineer General Chu, sasabihin ko pa rin ang lumang kasabihan ko. Sa sandaling maunawaan mo, maaari akong magsumite ng ulat sa itaas upang gawin kang isang honorary professor ng aming Kyoto University. Kung nais mong magturo ng isang kurso, maaari rin kaming magbukas ng isang espesyal na kurso para sa iyo upang magturo. Garanti ako sa iyo, ang ibibigay naming mga benepisyo ay tiyak na mas mahusay kaysa sa Huikin University sa tabi. Noong nasa research base pa ako ang pinakaagawan ng mga dekano ng iba't ibang kolehiyo. Sa paningin nila. Pero noong panahong iyon, ang nasa isip ko lang ay ang magkaroon ng breakthrough sa pananaliksik, sa lithography machine. Kaya hindi na naisip pa ng mga dekano na gamitin ako. Ngayong tapos na ang pananaliksik. Sa bisa ng aking mga nagawa. Ang isang napakabatang akademisyan na tulad ko, kahit saan ilagay ay pag-aagawan. Ngayong nandito na ako sa Jingda. Natural lang na hindi na nila ako pakakawalan. Pag-uusapan pa natin yan sa susunod. Hayaan mo muna akong magpahinga ng matagal. Sige, magre-report na ako dito. Busy ka rin naman. Hindi na kita istorbohin. Sige, mag-report ka na muna. Kahit wala pa ako sa eskwelahan. Kung may problema sa buhay, tawagan mo lang ako agad. Sige, pagbalik mo sa Beijing, bibisitahin kita. Ibinaba ko ang telepono. Nakarating na ako sa lugar kung saan nagre-report ang mga bagong estudyante. Tumingin-tingin si Likian sa paligid. Napansin niya na biglang nawala si Lin Kingsu na nakaupo dapat sa reception area. Dali-dali siyang lumapit sa iba pa. Nasaan si Changsu? May dala akong kaklase niya noong high school. Sabi ni Lin Daxiaohua, masyadong mainit ang panahon. Nakakapagod din daw ang maghintay dito buong araw. Kaya ililibre niya kami ng milk tea.
Pumunta siyang bumili ng milk tea. Bahagyang nadismaya si Likian. Lumingon siya sa akin. Pasensya na, bagong estudyante. May bigla ang lakad ang ate mo. Hindi mo muna siya makikita ngayon. Tumango ako ng bahagyang nakangiti. Okay lang, mahaba pa naman ang panahon. Magkakaroon din ng pagkakataon na magkita kami. Saang klase ka? First year, Management Department, Class 1. Ayos lang pala. Ako at si King Su ang assistant facilitators ng Class 1, first year ninyo. Makikita mo ulit kami bukas sa pagpupulong ng mga bagong estudyante. Bukas, sa pagpupulong ng mga bagong estudyante sa klase. Makikita mo ulit kami bukas sa pagpupulong ng mga bagong estudyante. Mag-report ka na muna. Tumango ako ng bahagya. Lumapit ako sa maliit na mesa para sa pagre-report ng kolehiyo ng economics at pamamahala. Kinumpirma ng taong naroon ang impormasyon sa aking notice of admission. Hinahanap ang aking pangalan sa listahan ng mga bagong estudyante. Matapos lumagda, nakuha ko ang susi ng dormitoryo at student Y. Isang nakatatandang estudyante ang lumapit sa akin. Ading, nakuha mo na ba ang mga gamit mo? Samahan na muna kita sa dormitoryo. Ilagay muna natin ang iyong mga bagahe sa dormitoryo. Pagkatapos ay maaari kang pumunta sa harap ng opisina ng tagapangasiwa ng dormitoryo upang kunin ang kumot at kutson at ilang pang-araw-araw na gamit. Tumango ako ng bahagya. Pagkatapos ay sumunod ako sa nakatatandang estudyante sa ikalawang taon. Pumunta sa direksyon ng dormitoryo ng mga lalaki ng Departamento ng Economics at Pamamahala. Hindi pa ako nakakalayo. Nang si Lin King Su ay pumunta sa kolehiyo ng Economics at Pamamahala kasama ang iba. Si Likian na nagre-report para sa mga bagong estudyante. Agad na sumugod kay Lin King Su. King Su, ang malas mo naman at hindi mo siya naabutan. Sinasabi ko sa'yo, may isang napakagwapo at sobrang may dating na lalaki na dumating sa departamento natin ngayong taon. At sinabi pa niya na magkaklase kayo sa high school. Sa tingin ko, itong ating bagong estudyante. Talagang para sa iyo siya nagpunta rito. Ngumiti nang walang magawa si Lin King Su. Tumigil ka, wala akong balak magka-boyfriend ngayon. Hindi ko naman sinabing kailangan mong magka-boyfriend. Ano man ang mangyari, kaklase mo siya sa high school at galing sa hometown mo. Kailangan mo pa rin siyang alagaan. Anyway, nasa class isa siya. Makikita mo siya bukas sa orientation ng mga bagong estudyante. Ang pangalan niya ay Chu Xiaoyu. Ano sa palagay mo, may naaalala ka ba tungkol sa kanya? Pagkasabi ni Likian nito, bumagal ng bahagya ang tibok ng puso ni Lin King Su. Maging ang kanyang boses ay nanginginig. Anong sabi mo ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Chu Xiaoyu. May problema ba? Umiling si Lin King Su na medyo nadismaya. Sa isang nagmamadaling tono. Wala. Saan siya nagpunta kanina? Itinuro ni Likian ang direksyon kung saan ako umalis. Nang tumingin si Lin King Su sa direksyon na yon, nakita niya ang likod namin ng nakatatandang estudyante. Tamang-tamay lumiko sa isang maliit na eskinita. Pero sa sandaling iyon, para kay Lin King Su, tila nakita niya ang likod ng lalaking iyon. Pagkatapos, mabilis na umiling si Lin King Su. Impossible. Siguro kapangalan lang. Noong bakasyon ng tag-init 3 taon na ang nakalipas. Nag-away kami. Sabi niya sa akin, hindi na niya ako papansinin. Pero pagkatapos kong kumalma ng 2 araw, nagpadala ulit siya sa akin ng mensahe. Pero simula noong araw na iyon, para bang nawala ako sa buhay niya. Hindi alam ng mga kaklase at guro kung saan ako nagpunta. Hindi lang ang pamilya ko ang lumipat. Pati sa pagpunta sa istasyon ng pulis para mag-imbestiga. Ang impormasyon ng isip ko ay nabura na. Noong mga panahong iyon, isang ideya ang sumulpot sa isipan ni Lin King Su. Iyon ay patay na ako. Sa loob ng 3 taon, matatag niyang pinaniwalaan ang ideyang ito. Kaya sa pananaw niya, hindi ako yon. Siguro pareho lang ng pangalan. Kamukha lang siguro ang likod. Sa huli, nanginginig na binawi ni Lin King Su. Ang kanyang mga paa na gustong-gustong sumunod. Inihatid ako ng nakatatandang estudyante sa ikalawang taon sa dormitoryo at umalis. Sinundan ko ang numero ng dormitoryo na nakamarka sa susi ng dormitoryo. Binuksan ko ang pintuan ng dormitoryo kung saan ako titira sa kolehiyo. Hindi nagtagal. Ang 2 natitirang tao sa dormitoryo ay dumating din sa dormitoryo. Inayos namin ang aming mga edad ayon sa aming mga petsa ng kapanganakan. Si Zhu Pengfi ang pinakamatanda. Si Zhang Minyang ang pangalawa. Ako ang pangatlo. Si Wang Lei ang pang-4. Hindi madali para sa lahat na magsama-sama mula sa iba't ibang lugar. Mga bro, taga Kyoto ako. Pamilyar din ako sa lugar na ito. Ililibre ko kayo ngayong gabi. Kumain tayo, ano? Mabilis na nagpailing si Zhu Pengfei. Huwag na tayong mag-ilibre. Maghati-hati na lang tayo. Pero mas pamilyar ka sa lugar. Ikaw na ang pumili ng lugar. Nakita kong tumango si na Wang Li at ako. Tumunog ang cellphone ni Wang Li. Mabilis siyang yumuko para tignan ang cellphone niya.
Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang cellphone. At tumingin sa aming ilan. Mga bro, nakapasok na ba kayo sa group chat ng klase? Gumawa ang tagapayo ng isang group chat para sa klase. May ipinadala siyang mensahe sa group chat na nagsasabing, ang assistant tagapayo ng aming klase ngayong taon ay si Lin Qingsu. Alam niyo ba kung sino si Lin Qingsu? Si Zhu Pengfi ang unang nakareact. Grabe, totoo ba? Si Lin Qingsu ang assistant tagapayo natin. Bahagya akong napataas ng kilay. Mula sa impormasyong nakuha ko sa iba, alam ko rin. Nasikat si Lin Qingsu sa Jingda. Pero hindi ko akalain na ganito pala siya kasikat. Matapos basahin ni Zhang Mingyang ang mensahe sa group chat, bumuntong hininga siya. Sayang, bilang unang school beauty ng ating Jingda, ang ating senior na si Lin, ay patuloy pa ring nagluluksa sa kanyang dating nobyo na 3 taon ng patay. Kung hindi lang sana, dahil sa kanyang posisyon bilang ating assistant tagapayo, susubukan ko siyang ligawan. Bigla akong naantig. Paglingon ko, dating nobyo 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ba ng nobyo si Lin Qingsu 3 taon na ang nakalipas? Tumangon ang sunod-sunod si Zhang Mingyang, na may bakas ng pagkausyoso sa kanyang mukha. Ayon sa mga balita na narinig ko, ang dating nobyo ni Lin Qingsu ay ang kanyang katabi noong unang taon niya sa high school. Pero namatay daw ito dahil sa isang aksidente. Sayang. Kung nakipaghiwalay lang sana siya sa kanyang dating nobyo, okay lang. Patay na yung tao. Sa tingin ko, si Lin, ang school beauty, ay mahihirapan ng makalimot sa kanyang dating nobyo noong high school. Bigla akong natigilan. Katabi noong unang taon sa high school. Naalala ko, hindi ba't ako ang katabi ni Lin Qingsu noong unang taon niya sa high school? Kailan ako naging dating nobyo niya? Inaamin ko. Noon ay mayroon na akong lihim na pagtingin sa kanya. Pero hindi pa nga. Ako nakakilos ng dalhin na ako para magsaliksik. Ano ba ang nangyari sa loob ng 3 taong pagkawala ko? Kailangan kong alamin. Kaya bigla akong napatayo mula sa aking upuan. Agad nitong nakuha ang atensyon ng 3 pang kasama sa dorm. Pangatlo, bakit ka biglang tumayo? Saan ka pupunta? Naalala ko. Bigla kong naalala na may mga gamit pa pala akong hindi nabibili. Kaya, balak kong pumunta sa supermarket malapit sa eskwelahan para bumili ng ilang gamit. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ako si Lin Qingsu na siyang pinag-uusapan nila. Bilang ex-boyfriend na patay na sa loob ng 3 taon, di ba? Saktong kulang ang mga ipinamahagi ng eskwelahan. Kailangan ko rin bumili ng ilang gamit. Sabay na tayo. Sabay-sabay. Sakto rin at may bibilhin din ako. Kung ganon, sabay-sabay na tayong pumunta. 3 taon na rin ang nakalipas. Hindi na mahalaga ang isang araw na ito. Ang oras ng pag-uulat ay sa hapon naman talaga. Pagkatapos pumunta ng 4 na tao sa supermarket malapit sa eskwelahan, nakapaghanda na ng lahat ng pang-araw-araw na gamit sa loob ng dormitoryo. Pagdating sa paaralan, saktong oras na. 7:30 ng gabi, inilapag ang mga gamit. Pagkatapos maghilamos at magsipilyo ang 4, tumingin si Zhang Mingyang sa aming magkakaibigan at nagkasakto. Malapit na rin ang oras. Libutin natin ang paligid ng eskwelahan. Sabay na rin tayong kumain ng hating gabi. Sige, walang problema. Hayaan niyo muna akong magpatuyo ng buhok. Mga bro, huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Sa ating Universidad ng Peking, wala na akong masasabi. Mas magaganda ang mga dilag dito kumpara sa mga taga-Huaking. Magdamit kayo ng maayos. Malay nyo, mapansin kayo ng isang magandang babae. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Zhu Pengfei. Sana sinabi mo agad. Magpapalit pa ako ng damit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lei. Sumigaw kay Zhang Mingyang, pangalawa. Hindi ako marunong mag-ayos ng buhok. Tulungan mo rin akong ayusin ang buhok ko mamaya. Napangiti ako. Unti-unting lumitaw ang isang pahiwatig ng ngiti sa aking mga mata. Siguro ito ang pakiramdam ng kabataan. Tiningnan ko ang madilim na screen ng aking cellphone. Para tingnan ang sarili ko. Ganoon pa rin kagwapo. Walang problema. Ang dormitoryo ng mga babae sa ngayon. Lumapit si Lixian kay Lin Qingsu habang nakangiti. Qingsu, ano nang kakainin natin ngayong gabi? Sa kantina na lang. Sa tingin ko, yung bagong luto sa kantina sa first floor, yung fuzu na nilaga sa pulang baboy. Ayos, kararating lang sa eskwela, sa kantina agad. Buong araw akong abala ngayon. Gala tayo sa may North Gate. Tingnan natin kung may masarap. Bumili na rin tayo ng prutas pag-uwi. Agad siyang sinamaan ng tingin ni Lin Qingsu. Sa tingin ko, ikaw ay gusto mong makita yung bagong dating na mga binatilyo sa eskwelahan natin, no? Lumingon si Lin Qingsu at tinignan ang dalawa pa niyang kasama sa dorm. Kayo, gusto niyo bang sumama sa paggala? Tumango ang dalawang kasama niya. Tumingala si Lin Qingsu kay Liqian. Parang lumipas ang isang bakasyon. Ang tagal na nating hindi nakakapaggala ng sama-sama sa dorm. Sige, tara na.
Mabilis na nag-ayos ng sarili ang 4 na babae sa room 319 at mabilis na umalis sa dorm ng mga lalaki at nagtungo sa food street sa North Gate ng eskwelahan. Halos kasabay nito, si Lin Qingsu at ang 3 pa ay umalis din sa dorm ng mga babae at nakarating sa food street sa North Gate. Nakapamulsa si Zhang Mingyang at tinitignan kaming lahat. Mga bro, itong North Gate. Pero sikat ito bilang food street sa Universidad ng Peking. Masarap ang luto ng ilang barbecue dito. Pili na kayo. Nagkatinginan si Zhu Pengfei at Wang Li. At tumingin sa akin. Pangatlo, saan tayo kakain? Binaliwala ko ang mga barbecue na nasa paligid. At dumiretso ako sa barbecue na pinakamalapit. Dito na lang tayo. Nagmadaling umabante si Zhang Mingyang para maging tagapagturo ng daan. Mga bro, tara na. Kasabay nito, hawak ni Likian ang kamay ni Lin Qingsu. Pagkatapos ay tumingin sa paligid. Agad siyang tumingin sa tabi kina Lin Qingsu at sa dalawa pa. Mga kapatid, isipin nyo, saang tindahan tayo kakain? Sinabi ng dalawang kasama niya na kahit saan. Muling tumingin si Likian sa tabi kay Lin Qingsu. Binaliwala ni Lin Qingsu ang kanyang pagtingala. Mabilis na inilibot ang tingin sa paligid. Biglang nanginig ang buong katawan. Sa tapat ng tindahan ng barbecue. Nakatayo ako sa tabi ni na Zhu Pengfei. Tamang-tama namang pumasok sa loob ng tindahan ng barbecue. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Lin Qingsu ay nablangko ang kanyang utak. Diretsong nakatingin ang kanyang mga mata sa tindahang pinasok ko. Pigil ang hininga. Hindi agad makabawi. Parang sobrang magkamukha. Iba sa anino kaninang umaga. Parang nakita talaga niya ang isang lalaking halos kamukha ni Xiaoyu. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Lin Qingsu ay malapit na siyang mahirapan huminga. Sa puntong ito, ilang beses na inalog ni Likian ang pulso ni Lin Qingsu. Qingsu, bakit ka natulala? Dito na natauhan si Lin Qingsu. Tumingin kina Likian. Kumain tayo ng barbecue. Ang barbecue at inumin ay perpekto sa tag-init. Natural na walang tutol si Likian. Pagkatapos ay dinala ni Lin Qingsu si Likian. Dahan-dahang naglakad papunta sa tindahan ng barbecue na pinasok ko kanina. Sa bawat hakbang, bumibilis ng ilang ulit ang tibok ng kanyang puso. Mayroon na bang taong kamukhang-kamukha sa mundong ito? O baka sa sandaling iyon, ang 3 taong patay na damdamin ni Lin Qingsu ay unti-unting muling nabuhay. Umaasa man o nagpapantasya. Kailangan niya itong makita. Ang lalaking ito na kamukha ni Xiaoyu sa kanyang alaala. Ang lalaking kamukhang-kamukha. Sa kabilang banda, sina Zhang Mingyang. Unang pumasok sa tindahan at humanap ng pribadong silid para maupo. Kinuha ko na lang ang menu. Pagkatapos tingnan ng ilang sandali, tumingin ako sa kanila. Lia lang ako. Kayo na ang bahala pumili. Sa kabilang banda, dumating din sina Lin Qingsu at Likian sa tindahan. Unang naghanap ng sulok para maupo. Tinawag ni Lin Qingsu ang may-ari para kunin ang menu. Tumingin sa kanila. Kayo na ang bahala pumili ng order. Parang may nakita akong kakilala. Pupuntahan ko lang siya saglit. Sinong kakilala? Hindi kaya yung lalaki kanina? Sige, umorder ka na muna. Pagkatapos, tumayo siya sa kinatatayuan niya. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid ng barbekyuhan. Nang mapansin niyang puro mukhang hindi niya kilala ang naroon, bigla siyang nadismaya. Ngunit huminga muna siya ng malalim. Isa-isa niyang binuksan ang mga pintuan ng mga silid sa loob ng barbekyuhan. Nang mapagtanto niyang wala pa rin doon ang pamilyar na mukha, muli siyang lumabas ng silid na bigo. Sa huli, itinulak ni Lin Qingsu ang pinto ni Zhang Mingyang. Ang pinto ng silid nila. Nang makita si Lin Qingsu na pumapasok, agad nanlaki ang mga mata ng 3 Zhang Mingyang. Magandang hapon, Lin Senior. Nahihiyang umiti si Lin Qingsu sa 3 Zhang Mingyang. Pagkatapos, napatingin siya sa 4 na set ng kubyertos na nakalagay sa mesa. Medyo nagtataka siya. May isa pa ba kayong kasama? Nagpunta sa banyo ang aming pangatlo. Tumango si Lin Qingsu. Medyo humihingi ng paumanhin na tumingin sa kanila. Pasensya na. Akala ko kasi nakita ko ang isang kakilala. Napagkamalan ko ang silid. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng silid. Pagkatalikod niya, nakita niya ang isang nakasuot ng likod ng isang lalaki na may puting short sleeve. Nang sandaling iyon, ang bilis ng tibok ng puso ni Lin Qingsu. Biglang bumilis ng ilang beses. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng lalaki. Mabilis niyang tinapik ang balikat nito. Mabilis na lumingon ang lalaki sa harap. Nang makita niyang si Lin Qingsu, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. May kailangan ka ba, Lin? Biglang napahiya si Lin Qingsu. Pasensya na. Iho. Napagkamalan kita. Paumanhin. Nakakahiya talaga. Paulit-ulit na nagpaumanhin si Lin Qingsu. Sa huli, bumalik siya sa harap ni Likian at nang iba pa nalutang ang isip. Ano kaya ang nangyayari?
Lumabas para magpahangin. Para bang nawalan ng kaluluwa? Wala naman. Unang beses natin ngayong semestreng magkakasamang kumain ng barbecue. Ako muna ang unang inom. Pagkatapos punuin ang baso niya ng inumin. Tumindala si Lin Qingsu at sunod-sunod na. Inubos ang inumin sa baso. Sa kabilang banda, dahan-dahan akong lumabas mula sa palikuran. Hindi ko rin tiningnan ang pwesto sa hall. Diretso kong binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng silid. Sa mesa ng silid, puno na ito ng mga inuming mayelo. Nang makita nila akong pumasok, agad nang umiti ang tatlo na sina Zhu Pengfei, Wang Lei at Zhang Minyang. Pangatlo, ang tagal mo naman sa palikuran. Kanina ka pa namin hinihintay. Halika, halika. Ipagdiwang natin na nagkita-kita tayo mula sa iba't ibang lugar. Hindi na ako nagpakunwari. Pagkaupo ko, agad kong kinuha ang baso ng inumin sa harap ko. Makalipas ang halos kalahating oras. Nakailang baso na kami at nakapagkwentuhan na ng iba't ibang bagay. Ngumiti si Zhang Minyang sa kanilang lahat habang hawak ang baso niya. Mga broad, si Lin Qingsu. Kumakain din si Ate Lin sa loob ng restaurant na ito. Sabi ko nga, gusto niyo bang lumabas tayo para magbigay galang sa kanya? Tutal naman, siya ang ating assistant facilitator noong military training natin. Dumaan ba si Lin Qingsu kanina? Pumunta ka kasi sa palikuran kanina. Mali yata nang napasukang silid si Ate Lin. Kaya nakapasok siya sa loob ng silid natin. Nakita ko siya kanina noong lumabas ako para magpunta sa palikuran. Kasama pa niya ang kanyang roommate na umiinom sa labas. Tama, nakita ko rin. Sa totoo lang, talagang karapat-dapat si Ate Lin na maging unang muse ng ating universidad. Kahit sa pag-inom ng inumin. Grabe siya. Nang marinig ko ito, bahagya akong napakunot noo. Pag-inom ng inumin, naalala ko na ang dating Lin Qingsu ay hindi umiinom ng kahit anong inumin. Kasabay ng tunog ng paggalaw ng upuan. Agad akong tumayo mula sa upuan. Agad na tumingin sa akin sina Zhu Pengfei. Hoy, anong ginagawa mo? Lalabas lang ako. Magpatuloy kayo sa pag-inom. Pagkasabi ko nito, itinulak ko ang pinto ng silid. Pumunta ako sa lobby. Tumingin-tingin ako. Agad kong nakita si Lin Qingsu na patuloy na umiinom ng soft drinks. Sa mesa ng inumin, si Li Qian at ang dalawa pa niyang kaibigan sa dormitoryo. Nag-aalalang tumingin kay Lin Qingsu. Qingsu, huwag ka nang uminom. Mukhang marami ka nang nainom. Medyo malabo na ang mga mata ni Lin Qingsu. Bahagyang nanginginig ang kamay na hawak ang baso ng inumin. Namumula ang kanyang mukha. Ayos lang ako, iinumin ko lang itong huling baso. Hindi na ako iinom. Sa sandaling ito, sa harap niya, biglang lumitaw ang isang. Mukhang pinapangarap niya. Kahit medyo malabo ang hitsura. Pero sigurado si Lin Qingsu na ako yon. Agad kong inagaw ang baso ng inumin na hawak niya. At ininom ko ito. Huwag kang uminom, nagulat si Li Qian at tumingin sa akin. Junior, ikaw pala. Kumusta, senior? Gaano karaming soft drinks ang nainom niya? Itinuro ni Li Qian ang 7 o 8 bote ng soft drinks na nakalagay sa sahig. Lahat ng mga iyon ay ininom ng ating Miss Lin. At nalasing. Agad na nag-angat ng ulo si Lin Qingsu. Sa bahagyang namumulang mga mata. Agad na tumulo ang 2 linya ng luha. Hindi ako lasing. Xiao Yu, ikaw ba yan? Sa wakas, nagpakita ka rin, Xiao Yu. Pagkatapos, niyakap ni Lin Qingsu ako na nakatayo sa tabi niya. Pinapangako ko sa'yo. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Huwag ka nang biglang mawawala. Okay ba? Komplikado ang aking mga mata. Inabot ko ang aking kamay at dahan-dahan. Tinapik ang nanginginig na balikat ni Lin Qingsu. Tumingin kay Li Qian. Senior, nasaan ang dormitoryo ninyo? Tulungan ko na muna kayong ihatid siya sa dormitoryo. Natigilan muna si Li Qian. Pagkatapos ay nasabi. Sige, hindi rin namin siya kaya. Salamat, Junior. Huwag kang mag-alala. Inilagay ko ang aking kamay sa baywang ni Lin Qingsu. Isang si Princess Carrie. Mabilis ko siyang binuhat mula sa upuan papunta sa aking mga bisig. Pagkatapos ay naglakad ako ng matatag. Dahan-dahan akong umalis sa lugar ng barbecue restaurant. Sa loob ng pribadong silid, sina Zhu Pengfei at ang iba pa ay sumilip at sumungaw. Nang makita nila akong binuhat si Lin Qingsu at umalis, ang mga tao ay agad na natigilan sa kanilang kinatatayuan. Biglaan talaga. Kakatapos lang nilang mag-isip kung pupunta ba sila para bigyan si Lin Qingsu ng inumin. Direkta na lang siyang kumilos ng padalos-dalos. Anong nangyayari? Sa loob ng dormitoryo ni Lin Qingsu, ang 2 pang roommates niya ay litong-lito rin. Sa loob ng 1 taon na pagpasok sa universidad, maraming lalaki ang nanliligaw kay Lin Qingsu na may mga mamahaling kotse. May mga negosyante ring nagtapos na. Ngunit walang isa man ang hindi tinanggihan ni Lin Qingsu. Sa loob ng campus, hindi niya gusto ang lahat ng lalaki sa loob ng campus. Paano nangyari na nang dumating ang nakababatang estudyante na ito? Direkta siyang yumakap sa kanya.
Nagulat din si Likian. Sa kasalukuyang sitwasyon, mayroong lihim na kwento sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa pagkakaalam niya, si Lin Qingsu ay nagkaroon lamang ng kwento sa isang lalaki. Iyon ay ang kanyang dating kasintahan na namatay 3 taon na ang nakalipas. Naisip kaya ni Xiaoyu ito? Hindi mapigilan ni Likian ang panginginig. Ito ba ay isang revival armor? Ngunit sa oras na ito, wala siyang panahon para mag-isip ng maraming bagay. Mabilis siyang tumakbo sa counter ng barbecue restaurant. Pagkatapos magbayad, sinamahan niya ang 2 pa niyang roommates at sinundan ako palabas. Sa labas ng barbecue restaurant, maraming estudyante ng Peking University ang naglalakad sa daan. Sa sandaling binuhat ko si Lin Qingsu at umalis sa barbecue restaurant. Agad itong umakit ng maraming estudyante. Mga kapatid, tingnan niyo. Princess Carrie ah. Nagsushooting ba sila ng isang idol drama? Ang gwapo ng lalaking iyon ah. Lalo na ang haba ng binti niya. Gusto ko sanang ako yung babae sa bisig niya. Napakaraming babae ang napatili ng may pagtataka. Pero marami ring matalas ang matang lalaki. Nakita nila ng malinaw na si Lin Qingsu ang kayakap ko. Agad silang napasigaw. Grabe! Hindi ba't si Lin Qingsu yan ng 2 taon ang kayakap ng lalaking to? Bitawan mo ang Diyos ako. Ako na lang, Lin Qingsu. Dahan-dahang idinilat ni Lin Qingsu ang kanyang mga mata. Tinitigan ako ng mahigpit, halos magkalapit na ang aming mga mukha. Agad niyang ipinulupot ang kanyang mga kamay sa aking leg. Para siyang isang skirel na yumayakap sa puno. Bumitay sa akin. Pabulong na bumulong, humihinga ng banayad. Xiaoyu, ikaw ba talaga yan? Xiaoyu, sa wakas, nakabalik ka na. Pangako mo, hindi ka naalis muli. Hindi ba't maganda yan? Talagang ipinapangako ko. Hindi na kita kailanman naawayin. Wala akong nagawa kundi yumuko at tignan si Lin Qingsu sa aking bisig. Agad na lumitaw ang isang bakas ng pagmamahal sa aking mga mata. Ipinapangako ko, hindi na kita alisan. Hindi ba't maganda yan? Nang marinig ni Lin Qingsu ang aking sinabi. Agad siyang napangiti. Para siyang nagtatampong bata na sumigaw. Kung gayon, nangako ka na. Hindi ka naalis muli. Kung sino man ang bigla na lang mawala ng walang paalam. Asong ulol siya. Ipinapangako ko kung sino man ang muling mawala. Asong ulol siya. Sa pagkakataong ito, kumalma na si Lin Qingsu. Tahimik siyang kumalong sa aking bisig at dahan-dahang nakatulog. Lumingon ako at tinignan si Likian na nakasunod sa tabi. Madalas ba siyang maging ganyan pagkatapos uminom ng soft drinks? Paulit-ulit na umiling si Likian. Hindi. Bagamat paminsan-minsan ay lumalabas kami ng dormitoryo para magsama-sama. Umiinom ng soft drinks o iba pa. Pero si Qingsu ay may kontrol sa pag-inom ng soft drinks. Hindi pa siya naglalasing. Sa totoo lang. Ngayon lang din namin nakita si Qingsu na lasing. Hindi ko akalain na ang isang taong napakataas ng tingin sa sarili. Pagkatapos uminom ng soft drinks at malasing, para pa rin palang siyang isang bata. Paulit-ulit ding tumango ang 2 babaeng nakasunod sa tabi. Bahagya akong tumango. Pagkatapos ay tinignan ko ang cellphone na hawak ng 3 babae kasama si Likian, na nakataas. May pag-aalinlangan. Nagbi-video ba kayo? Napahinto si Likian. Umiti siya sa akin ng alangan. Kinukunan ang magagandang sandali. Sadyang kinukunan lang namin ang lasing niyang hitsura. Paggising niya bukas, ipadadala namin sa kanya para makita. Mas madali. Para maalala niya ang nangyari ngayong gabi. Sige, kunan niyo na. Tandaan niyo lang na maganda ang kuha ko. Sige po, pero hindi pa ako nakakalayo. Tumingin ulit sa akin si Likian nang may pagtataka. Yung batang estudyante. Hindi kaya ikaw yung sinasabi niyang ex-boyfriend niya na 3 taon nang patay. Nag-isip ako ng ilang segundo. Kung walang aberya, ako nga siguro yon. Naguluhan agad ang ilan. Tapos sabi pa niya sa'yo. Pinutol ko siya. Tiningnan ko si Lin Qingsu na nasa bisig ko. Gusto niyo bang sabihin na 3 taon na akong patay? Sa totoo lang, gusto ko ring malaman. Kung bakit niya nasabing 3 taon na akong patay. Sa paggabay ni Likian, binuhat ko si Lin Qingsu hanggang sa tapat ng dormitoryo ng mga babae. Doon ko lang dahan-dahan. Siya ibinaba mula sa aking bisig. Tinitingnan si Likian. Mga ate, kapag nasa loob na siya ng dormitoryo, pakialagaan na lang siya ngayong gabi. Walang problema. Pagkatapos, sabay-sabay nilang inalalayan si Lin Qingsu. Hakbang-hakbang na naglakad papasok sa dormitoryo ng mga babae. Nang mawala na sila sa paningin ko, doon na ako umalis sa tapat ng dormitoryo ng mga babae. Pagbalik ko sa bilihan ng barbecue, sina Zhu Pengfi ay matiwasay pa ring nakaupo sa loob ng silid. Nang makita nila akong pumasok, sabay-sabay silang tumayo. May isang nag-abot ng upuan para sa akin. May isang naglinis ng isang bahagi ng lamesa. May isang nagbigay sa akin ng mainit na inihaw. At isang bote ng inumin. Pagkaupo sa akin sa upuan,
Sila ay muling nagsibalik sa kanilang mga upuan. Parang hukuman. Sa itsura ng paglilitis. Nakatingin sa akin na puno ng chismis. Sige na, Tres, ikwento mo na. Anong nangyayari? Ngayon pa lang ang unang araw natin sa kolehiyo. Bigla ka na lang. Nakuha mo na agad ang pinakamagandang dilag sa Universidad ng Peking. Wala akong nagawa kundi lingunin sila. Anong sinungkit? Magkakilala na kami noong high school pa. Narinig ko kanina na sinasabi niyo na nasa labas siya. Kaya nilapitan ko siya para magkumusta. Hindi ko akalain na nakainom na pala siya. Kaya inihatid ko na siya sa dorm niya. Inirapan ako ni Zhu Pengfei. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Huwag mong isipin na bulag kami. Magkaibigan lang. Kailangan bang buhatin mo siya na parang prinsesa para ihatid sa dorm niya? Wala ba siyang roommate? Isa pa, malinaw na nakita ko. Si Lin Qingsu pa ang kusang yumakap sa'yo. Biglang nagliwanag ang mukha ni Wang Lei. Tres, hindi kaya ikaw yung sinasabi ni Lin Qingsu na mayapang nobyo niya 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas noong naghiwalay kayo. Pagkatapos sinaktan mo ang puso niya. Dahil sa pagmamahal ay napuot. Kaya kung saan-saan niya sinasabi na patay ka na. Sa loob ng dormitoryo ng Kyoto University. Si Zhu Pengfei, Wang Lei, at Zhang Mingyang ay nakapaligid kay Xiaoyu. Masigla ang kapaligiran. Tres, naintindihan ko na. Hindi ka marunong makisama, Hindi kaya ikaw ang nanloko. Iniwan mo si Lin Qingsu. Kaya niya sinasabi na patay ka na. Naku, kung ganoon. Sa susunod na 2 linggo ng military training, si Lin Qingsu bilang ating assistant instructor. Siguradong papahirapan tayo niyan. Tinapik ni Wang Lei ang balikat ko. Mukhang nag-aalala. Kailangan mong ayusin yan. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o maiinis. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong ginawang masama sa kanya. At hindi kami magkasintahan. Sa pagkakaalam ko, hindi pa siya nagkaka-boyfriend noong high school siya. Alam ko na. Kaya yung dating boyfriend na namatay 3 taon na ang nakalipas. Ay gawa-gawa lang ni Lin Qingsu, ang campus crush. Ginagamit niya yung kathang-isip na dating boyfriend bilang panangga. Kung ganoon, may pag-asa kaya ako. Sinamaan ni Zhu Pengfei ng tingin si Zhang Mingyang. Halatang hindi naniniwala. Huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-ano. Sinisigurado ko sa pamamagitan ng aking matalas na pakiramdam na si Lao San at si Lin Qingsu, ang campus crush natin, ay mayroong hindi nalalaman na kwento. Biglang, "Hello, Zhu Pengfei." Muling sabay-sabay na napatingin ang tatlo kay Xiaoyu. Nagdikit ang mga palad ni Zhu Pengfei at mukhang umaasa. Pre. Pakichismis naman." Bumuntong hininga ako nang walang magawa. Tinitigan ang tatlo. Diretso ang tingin. Seryoso ang tono. Hindi kami naging magkasintahan. Wala ring iwanan sa ere. Normal lang na magkaibigan. Yenan, wala ka talagang balak. Tumahimik ako saglit. Meron, kasabay nito. Sa isang malaking aerospace engine research base sa Mobay. Seryoso ang atmosfera sa loob ng conference room. Isang lalaking may edad na 70 pataas. Pero puti na ang buhok. Nakasuot ng puting lab gown. Tinitingnan ang mga confidential blueprints na nakatambak sa harap niya. Halos sumakit na ang ulo. Siya si Professor Lu na nakausap ko sa telepono. Si Yi Jiangwu, ang Vice Presidente ng School of Electronic Information ng Peking University. Nakatanod sa harap ng conference room. At seryosong tinitingnan ang mga researcher na nasa ibaba ng stage. Mahigpit na sabi, mga kasama. Tungkol sa pagkabigo ng pagsubok na paglipad na ito. Ano ang mga ideya ninyo? Nahanap na ba ang problema? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. May ilang lugar na nagkaproblema. Una, may problema pa rin sa mga turbine blades. Bahagya pa ring may diferensya ang katumpakan ng mga turbine blades. Pagkatapos, tahimik na nakinig ang lahat. Hanggang sa matapos ang pag-uulat. Bumuntong hininga si Ye Jiangwu. Galit na ibinagsak ang report sa mesa. Huwag na muna nating pag-usapan ang ibang bagay. Ilang beses na ba isinagawa ang pagsusuri sa precision ng turbine blades? Hindi pa rin umaabot sa pamantayan. Yung mga kumpanya ng grupo na nagsusupply ng materyales. Ano ba talaga ang ibig sabihin nila? Gusto ba nilang palitan natin ang disenyo? Ang ibang mga research base nakasabay nilang nagsimula ng proyekto. Ang ilan ay nakagawa na ng ika-5 henerasyong makina ng transport plane. At nakagawa na rin ng iba't ibang modelo ng walang tao na sasakyang panghimpapawid at missiles. Pero ang kanilang pananaliksik sa aerospace combat engine ay umabot ng buong 10 taon. Pero nung sinusubukan ang paglipad, ito ang naging resulta. Tumingala si Luyong kay Ye Jiangwu. Sigurado ang kanyang tono. Engineer Ye, may kilala ako na maaaring makatulong sa atin na malutas ang problema. Ang taong sinasabi niya ay ako. Tungkol sa pananaliksik sa lithography machine. Marami ring naging problema ang research base noon.
Pero kapag napunta na sa akin ang mga problemang ito, mabilis itong nalulutas. Sa ilang aspeto, sa mga researcher na sumali sa pag-aaral ng research-based ng lithography machine, sa mga puso ng mga researcher at designer, halos mitolohiya na ang tingin nila sa akin. At dati rin siyang nakipagtalakayan sa akin tungkol sa disenyo ng aerospace combat engine. Marami rin akong sariling natatanging pananaw sa aspetong ito. Naniniwala siya na kung pupunta ako, tiyak na malulutas ko ang problemang ito. Agad na tumingin si Jiangwo kay Luyong. May bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sino raw ang pwedeng lumutas sa problema na ito? Seryoso ang tono ni Luyong. Pagkabigkas ni Chu Xiaoyu, ang lahat sa loob ng conference room ay nagsimulang magbulungan. Sino si Chu Xiaoyu? Eksperto sa anong larangan? Bakit hindi ko pa naririnig ang pangalang ito sa loob ng bansa? Hindi ba't walang eksperto sa aerospace research na nagngangalang Chu Xiaoyu? Mayroon bang eksperto sa pananaliksik pangkalawakan na nagngangalang Chu Xiaoyu? Hindi ba't ang Chief Engineer Yi ay ang Vice Presidente ng Chinese Academy of Sciences? Wala siyang katiyakan na malulutas niya ang problemang ito. Pumunta rito yung nagngangalang Chu Xiaoyu. Makakatulong ba siya sa ating lutasin ang problema? Maging ang mga proyektong pananaliksik na sinalihan nila, o ang proyektong pananaliksik na responsibilidad ko, ay pawang klasipikadong mga proyekto, lalo na ngayon sa aking pagkatao. Sa loob ng bansa ay talagang level na klasipikado. Kaya ang mga narito, sa pangkalahatan ay hindi pa kilala ang aking pangalan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiangwo, habang nakatingin kay Luyong. Yung Xiaoyu na sinasabi mo, siya ba yung punong taga-disenyo ng proyektong sinalihan mo noon? Bilang Vice-Presidente ng Akademya ng Agham ng China, medyo mabilis pa rin ang kanyang mga impormasyon. Lalo na, noon para inominate ako bilang Senior Academician ng Akademya ng Agham ng China. Silang mga matatanda sa Akademya ng Agham ng China ay nagpulong pa noon. Mayroon din siyang kaunting alam tungkol sa aking mga nagawa. Siya nga, maaari mo ba siyang papuntahin dito? Sa pagkakaalam ko, hindi ba't ang batang iyon ay nagpapabaya na ngayon sa kanyang pag-aaral? Nag-aaral na siya ngayon sa Universidad ng Beijing, hindi ba? Tama, nagpapabaya nga sa kanyang pag-aaral. Ang aking talento sa pananaliksik, mayroon din silang kaunting alam tungkol dito. Sa loob ng 3 taon ay nakapag-research mula sa wala, at nakapag-imbento ng isang nanometer na lithography machine. Sa isang iglap ay naging sanhi ng chip ng China, na maging tuktok ng mundo. Ang talentong ito sa pananaliksik, gusto pa nga niyang ikulong ang batang ito. Sa loob ng 24 oras sa base ng pananaliksik, para magsaliksik, hindi ako makakapangako. Ngunit kailangan pa ring subukan, hindi ba? Kung gayon, subukan mo. Sakto. Gusto ko ring makilala ang nakakatuwang batang iyon. Tumatanda na tayo. Ang pananaliksik ng China sa hinaharap ay kailangan pa ring ipasa sa kamay ng mga kabataan. Kinaumagahan pagpasok sa dormitoryo. Habang nag-aayos ako ng aking mga damit sa loob ng dormitoryo, kinausap ko si Luyong sa kabilang linya ng telepono. Walang problema, walang problema. Bibiyahin na ako mamaya sa pinakaunang flight. Dapat makarating ako ngayong gabi. Pagkatapos ay ibinaba ni Xiaoyu ang telepono. Si Zhu Pengfi ay kagigising lamang mula sa kama. Nagkakamot ng batok ng medyo naguguluhan. Tumingala kay Xiaoyu na nagliligpit ng kanyang mga gamit. Bahagyang nagtataka. Pangatlo, anong ginagawa mo at nagliligpit ka ng gamit sa ganitong oras? Mayroon akong kaunting problema sa bahay. Kailangan kong umuwi. Kakatawag ko lang kay Luyong. Gusto niya akong imbitahan. Na sumangguni sa disenyo ng ika-7 henerasyong makina ng labanang panghimpapawid. Ang gawaing pananaliksik, hindi ko dapat kailangang sumali dito. Ngunit naiintindihan ko rin na kapag ako'y sumabak sa pananaliksik, hindi na ako pag-aari ng aking sarili. Katulad ng ilang buwan. Noong kinumpleto ko ang pagsulat ng tekstong iyon sa base ng pananaliksik, handa akong aktibong makilahok sa siyentipikong pananaliksik, gamit ang kapangyarihan ng kaalaman at teknolohiya upang paglingkuran ang bansa, at ipaglaban ito habang buhay. May mga bagay na kailangang gawin ng mga tao. Agad na natauhan si Zhu Pengfei. Nalalaki ang mga mata. Uwi, ako. Hindi ka babalak sumali sa pagsasanay militar. Nakausap ko na ang paaralan tungkol dito. Tumango si Zhu Pengfei na parang naiintindihan. Pagkatapos ay nagtanong ulit, kausap mo na pala, hindi ka nasasali sa pagsasanay militar. Gaano ka katagal doon? Kung mabilis, 1 linggo. Kung mabagal, sa tingin ko babalik na ako pagkatapos ng inyong pagsasanay militar. Dahil tutulong lang ako sa pagsangguni. Hindi ko kailangang sumali sa pangunahing pagpaplano at pananaliksik. 2 linggo lang sapat na. Aba, hindi kaya umiiwas ka lang sa pagsasanay militar. Bigla ka na lang aalis. Nagpaalam ka na ba kay Lin, ang campus beauty?
Tumigil agad ako sa pagliligpit ng damit. Sa kabilang banda sa dormitoryo ng mga babae, ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa bintana. Tumama sa sahig ng dormitoryo. Si Lin Qingsu ay may kaunting sakit ng ulo. Minasahe ang kanyang sumasakit na noo. Nag-unat ng walang pakundangan. Tanong kay Likian na gising na. Anong oras na, Xiao Qianqian? 7 oras pa lang, maaga pa. Mabilis na bumangon si Lin Qingsu mula sa kanyang higaan. Kinukusot ang kanyang mga mata na inaantok. Hindi na ako matutulog. Nalasing ba ako kagabi? Parang naalala ko na may niyakap ako. Tumawa si Likian. Akala ko nakalimutan mo na ang lahat. Kinuha ni Likian ang kanyang cellphone. Binuksan ang video na kinunan niya kagabi. Ano? Gusto mo bang tulungan ka ng ate mo na alalahanin? Nag-record ka ng video. Sa'yo talagang saludo ako. Inabot ni Likian ang cellphone kay Lin Qingsu. Tingnan mo mismo. Naaalala mo pa ba yung nagbuhat sa'yo? Mabilis na kinuha ni Lin Qingsu ang cellphone. Nang makita ang nasa screen ng cellphone, bigla siyang natigilan. Sa cellphone, pinapalabas ang video na binubuhat ko siya pabalik sa eskwelahan. Pati na rin ang sinabi ko na gusto kong kunan ng video. Siguraduhin gwapo ako sa video. Biglang bumalik ang lahat ng alaala sa isip niya. 1 patak, 2 patak. Sunod-sunod na luha. Ang mabilis na dumaloy mula sa mga mata ni Lin Qingsu. Tila ba natatakot siyang mawala ako? Pagkatapos panoorin ang video, nalalaki ang mga mata ni Lin Qingsu habang nakatingin kay Likian. Nagmamadaling tanong niya, Xiao Qianqian. Paano mo nakilala si Xiaoyu? Nasaan siya ngayon? Isa siyang freshman sa departamento natin ng business management. Kagabi nang malasing ka, bigla siyang sumulpot. Tapos yumakap ka sa kanya. At pagkatapos ay binuhat kanya pabalik. Qingsu, hindi kaya siya yung sinasabi mong boyfriend mo na patay na 3 taon na ang nakalipas. Hahanapin ko siya. Hindi na nagawang sagutin ni Lin Qingsu ang tanong ni Likian. Mabilis siyang nagbihis at dali-daling lumabas ng dormitoryo. Sumigaw si Likian sa likod niya, Hoy! Saan ka nagmamadali? Alam mo ba kung saan ang dormitoryo niya? Sa labas ng dormitoryo ng mga lalaki, may ilang tao ang naglalakad-lakad. Dahan-dahan akong naglalakad sa daan malapit sa dormitoryo. Maghahanda para kumain ng almusal sa kantina ng paaralan. Bigla na lang, ang medyo nanginginig na boses ni Lin Qingsu ay lumitaw sa aking pandinig. Xiaoyu, Xiaoyu. Bigla akong napatingala. Ang mga luha sa mukha ni Lin Qingsu ay natuyo na. Huminto siya sa harap ko. At tumitig lang sa akin. 3 taon ang lumipas. Ang aking hitsura ay halos walang malaking pagbabago. Ngunit tila mas tumangkad pa ako. At ang pagiging musmo sa aking mga mata ay nawala na rin. Mas mayroon akong pagkamaygulang at pagiging responsable. Ang ugali ko ay hindi nagbago. Dati, palaging sinasabi ni Lin Qingsu na ako ay parang matanda na. Parang isang matandang iskolar. Ang seryosong paraan ng pagsasalita ay nakakatuwa. Ngayon, mayroon pa rin akong ganung ugali ng iskolar. Kahit na nakasuot ako ng pinakasimpleng damit, mukha pa rin akong maginoo at may pinong asal. Bagaman sa video, nakita na ako ni Lin Qingsu minsan. Ngunit ngayon, pagkatapos ng formal na pagkikita, sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Qingsu na ang kanyang puso ay titigil na. Ang dalawa ay nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan. Walang sinuman ang unang nagsalita. Ngayon, mas marami siyang pagtataka, pagdududa at galit. Galit sa akin dahil sa biglaang pag-alis ko noon nang walang anumang sabi. Kahit na hindi kami kailanman naging magkasintahan. Ngunit hindi ba kailangan ding magpaalam sa mga kaibigan? Natigilan din ako sa kinatatayuan ko. Tinitigan ko si Lin Qingsu ng matagal. Pareho pa rin siya tulad ng 3 taon na ang nakalilipas. Halos walang pinagbago ang kanyang hitsura. Maganda pa rin siya tulad ng dati. Sa totoo lang, nang umalis ako sa research base, naisip ko na, ang iba't ibang panimulang salita pagkatapos makita si Lin Qingsu. 3 taon ang nakalipas. Mayroon ka na bang boyfriend? Ayos ka lang ba sa mga nakaraang taon? Binabati kita. Sa wakas ay nakapasa ka sa Kyoto University. Pero ngayon, hindi ko talaga alam kung paano haharapin si Lin Qingsu. 3 taon na ang nakalipas. Nakuha ko ang pamana mula sa isang super civilization. Ang walang hanggang kayamanan ng kaalaman. Bagamat sa kasalukuyan kong antas ng kaalaman, hindi ko pa lubos na maunawaan ang konsepto ng walang hanggang imbakan ng kaalaman. Ngunit ito ay naroroon sa kaibuturan ng kanyang utak at sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga nilalaman ng walang hanggang imbakan ng kaalaman. Nakalikha siya ng teknolohiya ng lithography machine na 1 nanometer. At ito ay isa lamang hamak na teknolohiya sa walang hanggang imbakan ng kaalaman. Dahil din sa teknolohiyang iyon ng lithography machine na may 1 nanometer na katumpakan. Sa pag-asang makatulong, isinumiti ko ang teknolohiyang ito sa bansa.
Kaya nagkaroon ng biglaan kong pag-alis 3 taon na ang nakalipas. Nagkatitigan ang dalawa sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng ilang segundong iyon, ang mga alaala ng kanilang pagsasama noong high school ay muling sumulpot sa kanilang isipan. Ang sabay na pagtawag sa kanila ng guro para sagutan ang problema sa pisara. Ang panunukso ng mga kaklase sa ibaba. Ang pagbibigayan ng lakas ng loob sa isa't isa. Ang pagtakbo sa 1,500 metro sa palaro ng paaralan. Ang palihim na pagkain ng maanghang na noodles sa klase. At ang papalubog na araw na nagpula sa kalangitan. Sa kanilang kabataan, nakaukit ang mga pangalan na may kaugnayan sa isa't isa. Subalit, nakakalungkot, hindi hinawakan ni Lin Kingsui ang aking maruming kamay. Pagkatapos kong maglaro ng basketball, at ako rin naman, ay hindi naayos ang buhok ni Lin Kingsui na ginulo ng hangin. Tumayo ako sa lugar ko at nag-alinlangan ng matagal. Bago ako nagtanong, nabalitaan kong patay na ako. Ang mga mata ni Lin Kingsui ay biglang namula. Tila may libo-libong salita na nagbabara sa kanyang lalamunan. Mahigpit siyang kumagat ng labi at sinabi, "Chu Xiaoyu, hindi ba't patay ka na? Bakit ka pa nagpakita?" Sa loob ng 3 taon, akala talaga ni Lin Kingsui na patay na ako. Ngunit ngayon, nagpakita akong muli sa kanyang harapan. Napatigil ako sa aking pagsasalita. Gusto kong ipaliwanag ang mga nangyari sa nakalipas na 3 taon, kung bakit ako umalis, at kung ano ang aking ginagawa. Ngunit sa aking kasalukuyang pagkatao, hindi ito madaling ibunyag. Libo-libong salita ang gusto kong ipaliwanag. Pilit kong hinila pabalik ang mga bagay na ginawa ko sa loob ng 3 taon. Ang mga detalye, kahit ang pinakamalapit na tao ay hindi dapat malaman. Maging ang mga ambag na ginawa ko mismo, ay maghihintay lamang hanggang sa ako'y mamatay. Bago ito maipahayag sa publiko, para tuluyan akong makatayo sa ilalim ng araw. Sa huli, mahina ko lamang na sinabi, "Anuman ang mangyari, matagal na tayong hindi nagkita." Nanlamig ang ekspresyon ni Lin Kingsui. "Hindi ko gustong makita ka. Pumunta ako para makita ka. Para lang kumpirmahin kung patay ka na o hindi. Ngayong alam kong buhay ka pa. Aalis na ako." Pagkasabi ni Lin Kingsui, tumalikod at naghandang umalis. Tinawag ko siya, "Lin Kingsui." Huminto si Lin Kingsui. Malamig ang tono, "May kailangan ka ba?" "Gusto ko lang sabihin sa iyo ang tungkol sa usapan natin noon." Hindi ako sumira sa usapan. Nanlait si Lin Kingsui, pinipigilan. Ang galit habang nakatingin sa akin, ang usapan natin noon. "Xiaoyu, ano ba ang relasyon nating dalawa? Sino ka ba sa akala mo? Gusto mong umalis, umalis ka. Gusto mong magpakita, magpapakita ka." Sa loob ng 3 taon, nagpadala ako sa iyo ng napakaraming mensahe. Ni isang mensahe ay hindi mo sinagot. Walang dahilan. Parang bulakang naglaho. Hindi ba't iniisip mong napaka-cool nito? Napaka-proud? Hindi ba? Sa tingin mo ba kaya mong ipaalala sa akin habang buhay? Hindi ba't naglaho ka na? Ngayong naglaho ka na? Bakit kailangan mo pang magpakita ulit? Ang huling pangungusap. Halos isinigaw na ni Lin Kingsui. Tila gustong ilabas ang lahat ng kalungkutan sa loob ng 3 taon. Ang pagkadismaya at lahat ng hinanakit. Noong una, si Lin Kingsui ay talagang umaasa pa rin. Kung nagbibiro lang ako sa kanya. Isang buong bakasyon. Noon ay iniisip ko pa rin na pagkatapos kitang mahanap, dapat mo akong pagalitan ng husto. Pero sa huli, sumuko na siya. Sa loob ng 3 taon, wala akong balita. Unti-unti na niyang nakakalimutan ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang mga kwentong nangyari sa aming dalawa. Pero ngayon, bigla na lang akong nagpakita ulit. Natahimik ako sa sinabi niya. Ano ang masasabi ko? Ang aking buhay ay inialay ko na sa bansa. Mahirap nang ialay pa sa'yo. Patawad, hindi ko dapat ginawa iyon noon na umalis nang walang paalam. Masyado akong nagmamadali nang umalis ako noon. At hindi ko alam kung paano ka haharapin. Para sabihin sa'yo na alis ako. Ang research project na sasalihan ko. Iyon ay isang lihim ng estado. Kahit ang mga magulang ko. Ang alam lang nila, ako'y kinuha ng estado. Para pumasok sa espesyal na lugar para mag-aral. Upang mag-alay sa bansa. Wala akong pinagsisisihan. Pero para kay Lin Kingsui, nakokonsensya ako. Pinutol ni Lin Kingsui ang sinasabi ko, hindi na kailangan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Wala naman tayong relasyon. Gusto mong umalis, umalis ka. Gusto mong manatili, manatili ka. Ano man ang gusto mong gawin, wala akong pakialam. Tiningnan ko si Lin Kingsui na may paghingi ng tawad. Aalis na ako. May emergency sa bahay. Kailangan kong umuwi pansamantala. Pero babalik ako, pinakamatagal pagkatapos ng military training. Pagkarinig nito, nagbago ang ekspresyon ni Lin Kingsui. Hindi niya sinasadya na itanong, anong nangyari? Pagkatapos, nagtaray ulit si Lin Kingsui. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Hindi naman kita kung sino.
Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Kahit na nakapagpaalam na ako sa eskwelahan. Pero ikaw pa rin ang assistant facilitator ng klase namin. Ang isang bagong estudyante na lumiban sa military training. Hindi ba dapat na magpaalam sa facilitator? At saka, sa paningin ko, higit ka pa sa isang facilitator para sa akin. Bumuntong hininga si Lin Kingsu. Pagkatapos ay nagkunwaring hindi niya naiintindihan ang sinasabi ko. May iba pa ba? Kung wala nang iba, aalis na ako. 1,352 wala na sa pagkakataong ito. 1,353 siguro, hindi naman maituturing na basta na lang akong umalis ng walang paalam. 1,354 ayokong maging sunod-sunuran. 1,355 biglang naalala ni Lin Kingsue ang mga sinabi niya noong lasing siya kagabi. 1,356 ang mga sinabi niya noong lasing siya kagabi. 1,357 namumula ang mukha niya at sinamaan ako ng tingin, tinatamad akong pansinin ka. 1,358 may nangyari sa bahay. 1,359 kung aalis ka, umalis ka na. 1,360 nakakainis, pagkasabi niya noon. 1,361 mabilis na tumalikod at umalis si Lin Kingsue. 1,362 nakatayo lang ako sa lugar ko. 1,363 pinagmamasdan ang papalayong likod ni Lin Kingsue. 1,364 unti-unting sumilay ang ngiti sa aking labi. 1,365 pagbalik sa dormitoryo, nag-isip ng matagal si Lin Kingsue. 1,366 bigla siyang nagalit at sinisi ang sarili. 1,367 sa kanyang isipan ay sinumpa si Lin Kingsue. 1,368 pwede ba, huwag kang maging ganyan kahina. 1,369 huwag kang basta na lang lumambot kapag nakikita mo siya. 1,370 basta na lang siyang umalis ng 3 taon. 1,371 naintindihan ba niya ang nararamdaman mo? 1,372 nag-aalala ka pa kung anong nangyari sa pamilya niya. 1,373 pagkatapos, huminga ng malalim si Lin Kingsue ng ilang beses. 1,374 matapos kumalma. 1,375 mabilis siyang nagdesisyon sa kanyang isipan. 1,376 ang mga nangyari sa loob ng 3 taon. 1,377 hindi niya pwedeng basta na lang palampasin. 1,378 ngunit wala akong alam sa lahat ng ito. 1,379 dahil sa mga oras na ito. 1,380 pumasok na ako sa elevator papunta sa waiting area. 1,381 sa mga oras na ito. 1,382 may sumigaw sa mga tao sa loob ng elevator. 1,383 mga tao sa loob. 1,384 lumabas kayo, bilisan nyo. 1,385 tumingala ako sa labas ng elevator. 1,386 sa napakaraming tao. 1,387 isa palang sikat na lalaking artista. 1,388 at maraming fans na nagpipicture doon. 1,389 hindi ko mapigilang mapangisi, marami kayo. 1,390 hindi ba kayo makapaghihintay sa susunod? 1,391 sa inyo ba nakatayo ang airport na ito? 1,392 biglang sumama ang ekspresyon ng mukha ng assistant ng lalaking artista. 1,373 anong ibig mong sabihin? 1,374 hindi mo ba alam kung gaano kabisi ang schedule ng aming si Lele? 1,375 hindi mo ba alam? 1,376 malapit na ang flight namin. 1,377 bilisan nyo, padaanin nyo kami. 1,378 hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ko. 1,379 anong pakialam namin, wala na, tapos na ito. Hindi naman siguro maituturing na basta na lang akong umalis ng walang paalam, di ba? Ayokong maging tuta. Biglang naalala ni Lin Kingsue ang mga sinabi niya kagabi noong lasing siya. Ang mga sinabi niya kagabi noong lasing siya. Namumula ang mukha niya at sinamaan ako ng tingin, tinatamad kitang pansinin. May nangyari sa bahay. Kung aalis ka, umalis ka na. Nakakainis pagkatapos sabihin yon. Mabilis na tumalikod at umalis si Lin Kingsue. Nakatayo ako sa kinatatayuan ko. Pinagmamasdan ang likod ni Lin Kingsue habang tumatakbo palayo. Dahan-dahan namang sumilay ang isang ngiti sa aking labi. Pagbalik sa dormitoryo, nag-isip ng matagal si Lin Kingsue. Bigla na lang niyang sinisi ang sarili ng galit.
Sinisisi ang sarili sa kanyang isipan, Lin Kingsui ha. Pwede ba, wag kang maging ganito kahina? Pwede ba, wag kang magpapadala sa kanya kapag nakita mo siya? Umalis siya nang walang paalam sa loob ng 3 taon. Naintindihan ba niya ang nararamdaman mo? Nag-aalala ka pa kung anong nangyari sa pamilya niya? Huminga ng malalim si Lin Kingsu ng ilang beses. Pagkatapos pakalmahin ang kanyang emosyon, mabilis siyang nakapagdesisyon sa kanyang isipan. Ang mga nangyari sa loob ng 3 taon, hindi niya dapat palampasin na lang basta-basta. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi ko alam. Dahil sa mga oras na ito, papasok na ako sa elevator patungo sa waiting area. Sa sandaling ito, may isang taong sumigaw sa mga tao sa loob ng elevator. Kayong mga nasa loob, lumabas, bilisan niyo. Tumingala ako sa labas ng elevator. Sa karamihan ng tao doon, isang sikat na artista pala, at maraming fans ang kumukuha ng litrato doon. Hindi ko napigilang mapangisi. Ang dami ninyo. Hindi ba kayo makapaghintay sa susunod? Ipinagawa ba ng pamilya niyo ang airport na ito? Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ng assistant ng artista. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam kung gaano ka-busy ang schedule ni Lele namin? Hindi mo ba alam? Malapit na ang flight namin. Bilisan mo, padaanin mo kami. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ko. Anong pakialam namin kung malapit na ang flight ninyo? Tanungin inyo ang mga taong nakatayo sa loob ng elevator na ito. Sino ba ang walang sariling gawain? Ibig sabihin ba nito na ang mga artista ay may espesyal na pribilehiyo? Nang marinig ito, ang nakapaligid sa lalaking artista na ito ay ilang fanatikong babaeng tagahanga ay hindi nakayanan. Sumigaw ng malakas, mas busy ba siya kaysa sa aming Lele? Si Lele ang pinakasikat na artista sa bansa. Araw-araw ay napakaraming gawain na halos hindi na niya makayanan. Hindi ba pwedeng paunahin niyo muna si Lele namin? Ano ba ang problema mo? Isang karangalan na para sa inyo na pagbigyan si Lele sa elevator. Hindi pa ba kayo alis? Ano pa ang hinihintay niyo? Kung maantala ang paglipad ni Lele namin, pananagutan niyo ba ang responsibilidad na yan? Sa pagkakataong ito, ang ekspresyon ng lalaking artista ay naging hindi rin maganda. Sa loob ng 2.5 taon ng kasikatan niya sa bansa, matagal na siyang nasanay sa ginhawa. Huwag nang sabihing magpaubaya sa elevator. Kahit na malate siya ng 2.5 oras sa paggawa ng pelikula, kailangan siyang hintayin ng buong production team. Ang lalaking artista ay umismid sa kanyang isipan. Ngunit bilang isang profesional na gawin ng artista, siya ay napakaingat pa rin sa ilang aspeto. Kung gumawa siya ng anumang labis na bagay, madali itong magdulot ng pagkasuklam sa publiko. Sa sumunod na segundo, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos bawiin ang kanyang assistant at bodyguard, tumingin sa akin sa elevator at mumiti, okay lang. Kahit na nagmamadali ako, hayaan ko na muna kayong sumakay. Tutal, lahat naman tayo ay abala. Walang imik akong napangiwi. Sa pagkaantala na ito, sapat na ang oras para umakyat at bumaba ang elevator. Ngunit sinabi ng mga tagahanga na walang utak na ang kanilang Lele ay tunay na may pinag-aralan. Tinuro pa ako. Umiling ako nang walang magawa. Hindi ko rin pinansin ang lalaking artista. Direkta kong pinindot ang boton para isara ang elevator. Ngunit hindi ko alam na dahil hindi ko siya pinagbigyan, gusto ng lalaking artista na udyukan ang opinyon ng publiko ng kanyang mga tagahanga upang ako'y tuligsain. Hindi nagtagal pagkaalis ko. Ang lalaking artista ay tumingin sa mga tagahanga at mumiti. Isang bakas ng lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sige na, sige na. Huwag na kayong mag-ingay. Ito ay isang maliit na pangyayari lamang. 1,452, huwag na huwag niyong ipaabot ito sa internet. 1,453, dapat na rin tayong umalis. 1,454, maghiwa-hiwalay na kayo. 1,455, agad namang naintindihan ng assistant. 1,456, humarap sa mga tao at mumiti, maghiwa-hiwalay na kayo. 1,457, tandaan nyo. 1,458, huwag na huwag niyong ikalat ang bagay na ito sa internet. 1,459, huwag na huwag ninyo. 1,460, siyempre, kahit na yon ang sinabi. 1,461 sa isip niya ay nagpaplano na. 1,462 kung kumalat ang bagay na ito sa internet. 1,463 paano niya gagamitin ang bagay na ito para sa marketing. 1,464 hindi pa naiisip ng mga fans ang tungkol dito. 1,465 nang banggitin nila ito. 1,466 sa iba't ibang fan group ng lalaking artista na ito. 1,467 biglang sumabog ang lahat.
1,468 si Lele ang kanilang mundo. 1,469 inapi ang kanilang idolo. 1,470 mas masahol pa ito sa pagpatay sa kanilang ina. 1,471 o ama. 1,472 pagkaraan ng ilang minuto. 1,473 ang mga fanatikong tagahanga ni Lele. 1,474 ay nagsimula ng magsalita sa internet. 1,475 iba't ibang video na may malisyosong pag-edit. 1,476 mga slogan para kondenahin ako. 1,477 at mga post na naghahanap sa akin gamit ang malaking data. 1,478 biglang lumitaw ang lahat. 1,479 maging ang isang post na pinamagatang lumabas at humingi ng tawad kay Lele. 1,480 dapat igalang ang aming idolo. 1,481 ay agad na itinampok ng mga fanatikong tagahanga. 1,482 hanggang sa naging trending. 1,483 kaya ang ilang impormasyon tungkol sa akin. 1,484 ay naipost din ng ilang tao sa internet. 1,485 kahit na ang karamihan sa mga kritikal na impormasyon. 1,486 pagkatapos ng SS-level na encryption. 1,487 maliban kung may napakataas na pahintulot. 1,488 halos walang makahanap. 1,489 gayunpaman kahit na ganito. 1,470 na ilathala pa rin ang aking mga litrato sa internet. 1,471 lalo na sa bahagi tungkol sa personal na karanasan. 1,472 walang nakitang impormasyon tungkol sa karanasan ni Chuk Xiaoyu mula 20 na hanggang 20 na. 1,420 dasera. 1,474 matapos mailantad ang bagay na ito. 1,475 hindi mabilang na fanatikong tagahanga ni Lele. 1,476 agad na nagsimulang mag-type at magkomento sa internet. 1,477 ngayong mga araw na ito, ganoon na lang kadali pumasok sa Peking University. 1,478 pwede na bang pumasok sa Peking University ang kahit sino? 1,479 hindi ko talaga mahanap ang huwag nating hayaang umabot ito sa internet. Dapat na rin tayong umalis. Maghiwa-hiwalay na tayong lahat. Agad ding naintindihan ito ng assistant. Ngumiti siya sa lahat at sinabi, maghiwa-hiwalay na muna kayong lahat. Tandaan ninyo, huwag ninyong ikakalat ang bagay na ito sa internet. Huwag talaga. Siyempre, kahit na yon ang sinasabi niya. Sa isip niya ay nagpaplano na siya. Kung kumalat ang bagay na ito sa internet, paano niya gagamitin ang bagay na ito para mag-marketing? Ang mga fans ay hindi pa naiisip ang bagay na ito. Nang banggitin nila ito, sa iba't ibang fan group ng lalaking artista na ito, biglang sumabog ang lahat. Si Lele ang kanilang Diyos. Inapi ang kanilang kuya. Parang mas masahol pa ito kaysa sa pagpatay sa kanilang nanay o tatay. Pagkatapos ng 10 minuto, ang mga fanatikong tagahanga ni Lele ay nagsimula ng magsalita sa internet. Iba't ibang video na may malisyosong pag-edit. Mga slogan laban sa akin. Pati na rin ang paghahanap ng aking mga post sa malaking datos. Biglang lumitaw ang lahat. Kahit pa ang isang post na may pamagat na lumabas at humingi ng tawad kay Lele. Kailangan igalang ang aming idolo. Agad na itinampok ng mga panatikong tagahanga. Kaya't ang ilang impormasyon tungkol sa akin ay ipinaskil ng ilang tao sa internet. Bagaman karamihan sa mga kritikal na impormasyon. Matapos ang SES level na pag-encrypt. Maliban kung napakataas ng pahintulot. Halos walang makahanap. Ngunit kahit na ganoon, ang aking litrato ay nalantad sa internet. Lalo na sa bahagi ng personal na karanasan. Walang nakitang impormasyon tungkol kay Chuk Xiaoyu mula 20 na hanggang 20 na. Ang anumang impormasyon tungkol sa karanasan ni Chuk Xiaoyu noong 20 na matapos malantad ang bagay na ito. Hindi mabilang na panatikong tagahanga ni Lele. Agad na nagsimulang magkomento sa internet. Ngayon ba, napakadali nang makapasok sa Peking University? Kahit sino na lang ba ay makakapag-aral sa Peking University? Hindi talaga nakita ang impormasyon ng taong ito sa pagsusulit sa kolehiyo. Wala ring nakita. Wala ring nahanap. Sumali ba siya sa mga nangungunang paligsahan sa mundo? Paano nakapasok sa Peking University ang ganyang tao? Iminumungkahi kong dapat itong imbestigahan ng mahigpit ng mga kinaukulang departamento.
Siyempre, mayroon ding ilang mga tagahanga na may matinong pag-isip, imbestigahan ang taong ito. Ngunit sa ilalim ng ritmo ng iba't ibang panatikong tagahanga, ang opinyon ng publiko sa internet mula sa simula ay humantong kay Lele. Agad akong naging isang pusang kalye na gustong batuhin ng lahat. Sa oras na ito, sa loob ng dormitoryo ng mga babae sa Peking University, si Liqian na masayang nanonood ng mga video. Pagkakita sa mabilis na pagtaas ng trending search na ito, agad na tinawag si Lin Qingsu sa tabi niya para lumapit. Qingsu, tingnan mo kung ito ang iyong junior sa elementarya. Maraming tao sa internet ang nagagalit sa kanya ngayon. Sandaling natigilan si Lin Qingsu. Mabilis na kinuha ang cellphone ni Liqian at binuklat ito. Agad siyang nakaramdam ng kawalan ng imik. Mga tanga ba ang mga tagahanga? Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Direkta siyang nagpunta sa trending search at nagsimulang magmura. Mas mataas ba ang mga artista kaysa sa iba? Hindi lang pinadaan sa elevator. Nagmamadali bang magpabinyag o nagmamadaling mamatay? Tinitingnan ang galit na hitsura ni Lin Qingsu. Hindi mapigilan ni Liqian na tumawa. Qingsu, sino ang nagsabi na hindi na sila magkakaroon ng anumang kaugnayan kay Xiaoyu sa hinaharap? Sa nakikita ko sa iyo ngayon, natatakot akong may natitira ka pang damdamin. Nakatuon sa katotohanan, hindi sa tao. Kung ang ibang tao ang tratuhin ng ganito, ganyan din ang gagawin ko. Ngunit agad niyang natuklasan. Ang kanyang mga komento ay agad na nalunod sa mga mapanirang komento na yon. Ibinigay. Qingsu, malaking problema ito. Ang mga panatikong tagahanga ni Lele. Mukhang ayaw kang tantanan ang iyong junior sa elementarya. Napakalaking problema ang idinulot niya sa pagkakataong ito. Ngunit sa sandaling ito din, sa isang espesyal na opisina, agad na umilaw ang pulang ilaw ng babala. Nervously nag-report ang staff. Tanggalin agad ang listahan. Maraming user ang nagbubunyag sa internet. Ang pagkakakilanlan ng miyembro ng level na classified sa ating bansa. Maaaring may panganib na malik ang impormasyon. Handa ng harangin. Mangyaring magbigay ng mga tiyak na tagubilin mula sa itaas. Matapos makita ito ni Liu Changqing, ang direktor ng pangkalahatang kagawaran ng seguridad. Agad siyang nagalit at sumigaw, ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Agad, ipatanggal ang lahat ng impormasyon tungkol kay Xiaoyu sa internet. At agad na mag-utos ng mga tauhan para imbestigahan ang bagay na ito. Tingnan kung mayroong mga ahente ng paniktik mula sa ibang bansa na nagpapasimuno sa gulo. Bibigyan ko lamang kayo ng 1-0 minuto. Kapag siya ay napinsala dahil dito, kayong lahat ay magbabayad. Maaaring mawala sa China ang direktor ng pangkalahatang kagawaran ng seguridad. Ngunit hindi maaaring mawala sa China ang kanyang komunidad ng pananaliksik. Bilang isang henyong iskolar ng pananaliksik sa loob ng bansa, ang aking personal na talaan ay nakaugnay na sa pangkalahatang kagawaran ng seguridad. Sinuman, o anumang institusyon na gustong magtanong tungkol sa aking mga detalye, ay agad na magpapagana ng isang mapanganib na alarma. Ngunit hindi niya inaasahan na kundi hindi mabilang na mga walang pakundangang netizen ang nagpakalat ng aking balita sa internet. Matapos tingnan ni Liu Changqing ang surveillance video ng elevator sa airport, muli siyang naggangalit at bumulong sa kanyang sarili. Ang ilang mga artista ngayon ay talagang nagiging hindi katanggap-tanggap. Kung gusto nilang maging malaking bituin, okay lang. Ngunit hindi rin sila nag-iisip. Nagpapakita ng kayabangan sa maling tao. Pinagbigyan mo ang isang taong malapit ng maging pinakabatang akademiko sa bansa na magbigay sa iyo ng elevator. Nararapat ka ba? Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, agad na tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niya ang pangalan sa kanyang telepono, bigla siyang kinabahan. Narito na ang tagapagtanggol. Ang tumawag ay si Wang Weimin, ang dekano ng Chinese Academy of Sciences. Huwag maliitin ang mga matatandang ito. Pagdating sa pagtatanggol, lahat sila ay magagaling. Lahat sila ay mahuhusay. Huminga ng malalim si Liu Changqing. Bago kinakabahang sagutin ang telepono, direktang sinimulan siyang pagalitan ni Wang Weimin. Liu Changqing, para saan ka pa bilang direktor ng pangkalahatang kagawaran ng seguridad? Ngayon na may ganitong kalaking kaguluhan sa internet, walang mali ang inyong pangkalahatang kagawaran ng seguridad, tama ba? Sinasabi ko sa iyo, kung mabunyag ang pagkakakilanlan ni Xiaoyu, hindi ko na ikahihiya ang aking sarili. Pupunta ako sa iyong opisina at magwawala. Huminahon kayo, Ginoong Wang. Huminahon kayo. Inaayos ko na ang mga taong lulutas nito sa loob ng 1-0 minuto. Sa loob ng 10 minuto, lahat ng mga balita sa internet ay aalisin. Nasaan na yung artista? Kakausapin ko agad. Ang mga responsableng opisyal ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Kultura. Huwag kayong mag-alala, ang bagay na ito ay tiyak na ibibigay ko sa inyo. At sa lahat ng mga iskolar ng pananaliksik sa Chinese Academy of Sciences.
Sige, hihintayin ko ang balita mo. Mabilis na ibinaba ni Wang Weimin ang telepono. Huminga ng malalim si Liu Changqing. Ang buong tao ay nakaupo sa opisina at naggangalit ang mga ngipin. Agad niyang kinuha ang telepono sa kanyang mesa upang ipaalam sa responsableng opisyal ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Kultura na pumunta sa kanyang opisina sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, pupuntahan ko mismo ang kanyang pangkalahatang tanggapan ng pagpapaunlad ng kultura. Kasabay nito, sa waiting area ng airport, natanggap ko ang tawag ni Wang Weimin. Xiao Chu, huwag ka nang makialam sa bagay na ito. Ipagkatiwala mo na sa matanda ang pag-aasikaso. Maghintay ka lang sa iyong flight. Huwag hayaang gambalain ng mga panlabas na bagay na ito ang iyong pag-isip. Sa loob ng isang araw, tiyak na bibigyan kita ng kasiyasyang paliwanag. Sa una, hindi ko ito binigyang pansin. Ngunit sa sumunod na segundo, ilang babaeng nakabihis ng magarbo ang lumapit sa akin. May paghamak sa kanilang mga mata. Ikaw ba si Xiaoyu? Ang gwapo mo naman pala. Hindi ka ba nagmamadali? Bakit ka pa naghihintay dito sa waiting area? Nakaupo lang din naman ako dito. Nakikita mo lang na sikat ang lele namin. Gusto mo lang sumikat sa pamamagitan ng lele namin, ano? Hindi ba gusto mong sumikat? Kung gayon, tutulungan ka naming sumikat ng husto. Pagkatapos sabihin yon, direktang ibinuhos sa akin ng isa sa mga babae ang isang bote ng tubig. Hindi ako nakakilos. Direkta akong nabasa hanggang sa buto. Nakita rin ng mga security guard sa waiting area ang eksenang ito. Mabilis silang tumakbo sa akin at sumigaw, "Hoy! Ano ang ginagawa ninyong ilan?" Nagkatinginan ang ilang babae. Agad silang tumakbo. Katatapos ko lang punasan ng tissue ang tubig sa aking katawan. Biglang umilaw ang screen ng cellphone ko na nakalagay sa gilid. Sa loob ng dormitoryo, nagpadala ng text si Lin Qingsu na nag-aalala. Okay ka lang ba? Biglang sumaya ang kanina'y malungkot kong kalooban. Pero nang magtatangka na sana akong mag-reply sa supladang si Lin Qingsu. Tumawag naman ang leader ng dormitoryo. Nang sagutin ko, agad akong nagalit. Lumabas kasi na si Lin Qingsu at ang ilan sa mga babae sa kanilang dormitoryo ay nagtatanggol sa akin sa internet. Tapos ay may nagbunyag na magkatabi sila noong high school. Mayroon pang nagpost ng kanyang litrato sa internet. Kaya ngayon ay binabatikos siya ng mga fans ni Lele. Simula pa lang, palagi kong tinatanggap at binabaliwala ang mga panatikong fans na iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na kaya. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa text na ipinadala ni Lin Qingsu. Bigla akong naawa sa kanya. Binabatikos na nga siya sa internet. Nag-aalala pa rin siya kung nagpapakatanga ako. Kaya't pagkatapos kong mag-isip ng ilang segundo, tumawag ako. Mabilis na sinagot ang telepono. Si Lin Qingsu ang unang nagsalita. Sa tonong nag-aalala. Kumusta ka na sa airport? Okay ka lang ba? Nabalitaan ko na sobrang baliw ang mga fans ni Lele. Wala ba silang ginawa sa'yo? Okay lang ako. Huwag ka na munang makialam dito. Ipagkatiwala mo sa akin, ayos. Manatili ka muna sa dormitoryo. Huwag ka ring mag-internet. Maghanap ka ng isang masaya na pelikulang papanoorin. Pagkatapos mong mapanood ang pelikula, aayusin ko na ang lahat. Bahagyang naging emosyonal ang tono ni Lin Qingsu. Hanggang sa huli, halos umiiyak na siya. Paano mo ayusin? Sobrang daming tao sa internet ang walang humpay na bumabatikos. Paano mo ito ayusin mag-isa? Nagsisisi siya. Kung hindi sana siya nagtampo kaninang umaga at hinatid ako, hindi kaya ito mangyayari. Para ilihis ang usapan, ay muli akong nakangiting nagsabi, Ate Lin Qingsu, bakit ganyan ka ka-tense sa akin? Ibig bang sabihin nito'y napatawad mo na ako? Hindi kaya, Xiaoyu? Sinasabi ko sa'yo, magkaiba ang bawat isa. Ang pagtulong ko sa iyo online ay dahil sobra na ang ginagawa nila. Iyon lang. Huwag na huwag kang mag-isip ng iba. Kaya kalimutan mo na yan. Hinding-hindi kita mapapatawad. Pagkatapos sabihin yon, tahimik niyang dinagdag sa kanyang isip. At least hindi pa ganoon kadali magpatawad. Wala talaga siyang silbi. Halos 3 taon na silang hindi nag-uusap. Pero nang bigla akong lumitaw, agad nang sumuko ang kanyang puso. Kahit gaano karaming masasakit na salita ang sabihin. Gaano man siya kagalit. Basta makita lang niya si Xiaoyu. Agad na nawawala ang lahat ng kanyang sama ng loob. Mula nang makita ko si Lin Qingsu sa unang pagkakataon, alam kong siya pa rin ang siya noon. Sobra lang siyang nagmamataas. Ang tanging nakakatuwa ay, hindi pa rin kami nagkahiwalay. Tuminala ako at bahagyang ngumiti. Seryoso ang tono. Mahaba pa ang panahon. Kapag natapos ko na ang mga problema sa bahay. Sa panahong iyon, hihingi ako ng tawad sa iyo ng maayos. Nakakatamad kang kausapin. Binabaan ko ng telepono si Lin Qingsu. Mabilis akong huminga ng malalim ng ilang beses. Itinaas ko ang kamay ko sa aking bahagyang namumulang pisngi. At mabilis na nagpaypay ng ilang beses.
Nakangising nagtanong si Likian, bakit hindi ka na umiyak? Nang ilabas ng mga fans ang balita tungkol kay Lin Kingsui, hindi mabilang na masasakit na mensahe ang ipinadala sa kanyang cellphone. Kahit nagaano siya kakul sa labas, sa kaibuturan ng kanyang puso, isa lamang siyang dalagita na 19 taong gulang. Mabilis na umiling si Lin Kingsui at patuloy na kinuha ang cellphone. Nagbagong anyo bilang isang matapang na mandirigma ng katarungan at muling nagsimula. Pagkatapos kong ibaba ang telepono kay Lin Kingsui, kinuha ko mula sa aking maleta. Inilabas ang isang sikretong cellphone at nagdial ng isang numero. Ako si Xiaoyu. Sikretong numero 17,171. Hinihiling kong makausap si Director Liu Changqing ng Security Bureau. Pagkatapos sagutin ang tawag, agad na sinabi ni Liu Changqing, Academician Chu, talagang nakakahiya. Huwag kang mag-alala. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi kailanman mabubunyag, lahat ng sangkot. Ang aming Security Bureau ay magsasagawa rin ng masusing investigasyon. Kung gayon, salamat, Director Liu. Ngunit gusto ko pa ring humingi ng pabor. Yung babaeng estudyante sa Jingda na sumusuporta sa akin. Ayaw kong maapektuhan pa siya ng bagay na ito. Walang problema. Ito naman talaga ang dapat gawin ng ating Security Bureau. Ngunit, Academician Chu, maaari ba akong magtanong? Yung si Lin Kingsui sa internet. Why, girlfriend mo? Kung ang ating Security Bureau ay magkakaroon ng kaukulang plano para sa pamilya ng mga nangungunang iskolar ng pananaliksik. Ang kanilang Security Bureau ay mayroong isang serye ng mga plano sa seguridad. Katulad ng aking mga magulang. Sa sandaling tumuntong ako sa research base 3 taon na ang nakalipas. Ang aking mga magulang lumipat na sa family compound sa Kyoto. At may mga taong nagtitiyak ng seguridad sa kanilang pang-araw-araw na paglabas. Natigilan ako. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagtigil, sumagot ako, hindi pa sa ngayon. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Ito ay ayusin ko. Tumango si Liu Changqing. Pagkatapos magsalita, binaba niya ang telepono. Patuloy na bumubulong sa kanyang bibig. Sabi ko sa batang ito, bakit bigla na lang siyang nagpunta sa Jingda para mag-aral? Yun pala ay para maghanap ng girlfriend. Parang isang kabataan. Ngunit pagkatapos ay sumimangot siya. Tinitingnan ang mga trending topics na patuloy na tumataas. Anong nangyayari? Hindi ba't nagsimula na tayong magtanggal ng ilang mga komento? Bakit ganito pa rin kataas ang kasikatan? Napakaraming tagahanga si Lele. Hindi namin maalis ang lahat ng mga komento. Matapos magtanggal ng isang batch, agad na lumitaw ang isa pang batch. Ano ang sabi ng namamahala doon? Hindi pa ba natin pipigilan ang kasikatang ito? Gusto ba nilang papuntahin ko pa ang amo nila dito sa seguridad? Hindi sinagot ng namamahala ang tawag. Pero nakontak ko ang kaibigan kong nagtatrabaho doon. Sabi niya, ang nangyari kay Lele ay may mga kapitalista na. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para muling pasikatin si Lele. Mataas pa rin ang kanyang halaga sa komersyo. Wala akong pakialam kung sino ang kapitalista sa likod ni Lele. Direktang mag-utos sa Departamento ng Teknolohiya. Itigil ang lahat ng server doon. Lahat ng nagpapahayag ng hindi nararapat na salita sa internet. Ay-ban ang lahat ng account. Puntahin niyo dito sa seguridad ang lahat ng mga kapitalistang iyon. Tingnan natin kung mas malaki ang kapital nila. O mas malaki ang paakong size 49. Ipaalam din sa ibang ahensya. Sa loob ng 2 minuto, lahat ng balita tungkol kay Xiaoyu sa internet ay dapat mawala. Kasabay nito, sa loob ng isang mamahaling yay lounge, si Lele ay nakahiga ng nakarelax sa isang mamahaling massage chair. Pinapanood ang nag-aalab na usapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ikaw na isang ordinaryong tao ay gusto akong kalabanin. Sa isang pitik ng daliri ko lang, pagsisisihan mo na. Tumawa ang katabi niyang assistant. At nagsimulang purihin siya. Leje, ang fans mo ay talagang maasahan. Wala pang kalahating oras. Ang usapan na ito ay malapit nang umakyat sa unang pwesto sa trending. Dumami na naman ang exposure mo. Habang sila'y nagagalak, hindi nila alam na malapit na silang samahan ang makinang panahi. Sa loob ng seguridad, direktang inihagis ni Liu Changqing ang mga dokumento sa mesa. Sa harap ng namamahala ng Departamento ng Kultura. Sa loob lamang ng 0 minuto, ang trending ay agad na binura. Hindi na mahahanap ang anumang impormasyon tungkol kay Xiaoyu sa internet. Nang makita ito ni Lele, agad na kinontak ng assistant niya, ang isang mataas na opisyal na nagtatrabaho sa platform na yon. Pagkatapos sagutin ang tawag, agad na nagalit ang opisyal at sumigaw, sinasabi ko sa iyo. Malaking problema ito. Dahil sa ating nakaraan, bibigyan kita ng isang payo. Tumakas ka na. O kaya'y umamin ka na lang para mas gumaan ang parusa mo. Ang paglaban ay nangangahulugang mas mabigat na parusa.
Dahil sa nangyari kay Lele. Alam mo ba kung gaano kalaki ang perwisyong idinulot nito sa amin? Ang pinuno ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Kultura sa panahong ito, direktang tumawag sa ahensya ni Lele. Ang pinuno, galit na sumigaw sa telepono, tumatawag ako sa'yo. Para ipaalam sa'yo na lahat ng artista sa ilalim ng inyong ahensya, lahat ng proyekto sa pelikula at telebisyon na nakatakdang ipalabas ay kinakansela. Huwag mo nang ipakita sa akin. Kung papasa ako kahit isa, magpapalit ako ng apelyido sa'yo. Lahat ng artista sa kumpanya ninyo na nagpahayag ng suporta kay Lele Online ay ipababagsak, lalo na si Lele. Pero hindi mo na rin kailangang alalahanin yan. Lugi na siya ng todo. At bago mag-alas negatibo siyam mayong gabi, dalhin mo ang mga matataas na opisyal ng iyong kumpanya sa General Administration of Cultural Development. Magkakape tayong lahat. Natigilan ang C ng ahensya. Sa mismong sandaling iyon, nagmamadaling pumasok ang sekretarya. Taranta ang mukha, Erson. Erson, may masamang nangyari. May mga taga-BER na dumating. Kukunin daw nila lahat ng mga dokumento ng aming kumpanya tungkol sa pananalapi at buwis. Samantala, sa paliparan, si Lele at ang kanyang assistant ay nakakatanggap ng sunod-sunod na abiso ng pagkansela, ng mga pag-endorso, ng mga kontrata. Hindi pa nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang lumapit ang apat na lalaking nakasibilyan, seryoso ang kanilang mga mukha. Ipinakita ang kanilang mga identification card. Malaking bituin sana. Magiging maganda ang iyong kinabukasan. Nagdilim ang paningin ni Lele sa galit. Pero sa isang maliit na galaw, ay pinigilan na siya ng dalawang nagbabantay sa kanya. Kasabay nito, sa dormitoryo ng mga babae sa Kyoto University, tuwang-tuwang sumigaw si Likian, Kingsu. Kingsu, nakita mo ba? Pati gobyerno nakialam na. Ang swerte naman ni Xiaoyu nyo. Tumango ng paulit-ulit si Lin Kingsu. Agad niyang ipinaliwanag ng may pagyayabang na nakita ko na. Muli kong ipinapahayag ng taimtim na wala talaga kaming relasyon ni Xiaoyu. Sa sumunod na segundo, tumunog ang cellphone na hawak ko. Bigla siyang kinabahan. Agad siyang sumenyas na tumahimik. Lin Kingsue, huwag kang maingay, kinakabahan ako. Tumatawag si Xiaoyu. Biglang ngumisi si Likian. Sabi mo, wala kayong relasyon ni Xiaoyu. Isang tawag pa lang niya. Ganyan ka nakataranta. Umalis ka na, huminga ka ng malalim. Sa kanya sinagot ang tawag ko. Lin Kingsue, nagkunwaring kalmado, Xiaoyu. Bakit, may problema ba? Magpapa-aeroplano na ako. Kaya tumawag ako para sabihin sa'yo. Tumango si Lin Kingsue na nag-iisip. Pagkatapos ay sumimangot agad, wala naman tayong relasyon. Kung magpapa-aeroplano ka, magpa-aeroplano ka. Anong pakialam ko? Hindi mo na kailangang tawagan ako. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi niya napigilang magtanong. Nakita mo ba yung mga nangyari sa internet? Nahuli na si Lele. Lahat ng balita tungkol sa iyo sa internet ay nawala. Ang swerte mo naman ngayon. Hindi, nagkataon pa na nagkaroon ng pagbabago sa industriya ng entertainment ang bansa. Nga, dapat tayong magpasalamat sa bansa. Hindi na ako nagpaliwanag ng marami. Kung iyon ang naiisip niya, mas mabuti. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Nasa loob ako ng airport. May anunsyo sa radyo na para sa pagpapa-aeroplano papuntang Mobay. Magpapa-aeroplano na ako. Pagbalik ko, hahanapin kita. Nga pala, gusto ko ring malaman. Ano ang ibig mong sabihin sa dating nobyo na namatay 3 taon na ang nakalipas? Ang dating nobyo ko? Lin Kingsue, biglang namula ang pisngi, anong dating nobyo? Hindi ko alam. Mag-boarding ka na. Ibinaba ko na. Agad na kinabahan si Lin Kingsue. Paano niya naalala ang bagay na yon? Akala ko talaga noon napatay na siya. Sino nang mag-akala na buhay pa pala siya ngayon? Paano ko ito ipaliliwanag? Hindi ko naman basta masabi sa kanya na gusto kitang gusto. Kaya ko siguro inako ang pagiging ex-boyfriend mo na patay na. Pero bigla siyang nagtaka. Nagbubulong sa sarili. Yung pasahero na si Kingsue, galing Kyoto papuntang Mobay. Kailan pa siya lumipat sa Mobay? Bago pa niya ito mapag-isipan ng malalim. Lumapit si Likian at nakangising sinabi, Oy, Kingsue. Alam mo ba kung paano ka magsalita kanina sa telepono? Parang nagmamahal na dalagita. Samantala, itong si Lele, nakatulala lang sa loob ng sasakyan na nagkulong sa kanya. Sa mga oras na ito, umaasa pa rin siya. Sa tingin niya, may pag-asa pa. Tumingin siya sa katabing enforcer. Nagmamakaawa ang tono niya. Kuya, pwede mo bang ibigay sa akin ang cellphone ko? Para makatawag ako. Hindi ka talaga pwedeng tumawag. Bawal. Pero, pwede kitang ipakita kung ano ang mga balita ngayon sa labas. Pagkasabi niya, kinuha niya ang cellphone niya. Pagkakita ni Lele, sa sumunod na segundo, sumigaw ng mura ang enforcer, Hoy, Wang. Itigil mo ang sasakyan. Dito ako sa harap. Umiihi ang batang to.